Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamalagang yugto natin po malagawain. Ito po ang pakinig ng salita natin pinakamamalos. Kaya po inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita natin pinakamamala pa Jesus, na ito po dadalhin ng ating mga aral, ang ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles. Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher at Brother Paul. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Taas po natin ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala mang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, Diyos na banayad sa pagkagalit sa kabagan sa pangunang panalangin po. Aming ginagalang mga pastor and time prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain, natapos na tigit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritong nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, kasala kabagan mo kami patawarin, lubos at labis po kami nagsisi at sa aking mga labi, ikaw po maglagay makataga dapat kasi ikaw aking nasahan, buksan po ang pangunawa, kaisipan ng bawat napakinig at patuloy kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness and beliefs and doubt. Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus I pray. Amen and amen. Everybody say praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako ay nagpaabot ng dobling paggalang sa ating beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God into the whole Almeida family, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malimutan mga turo, mga alaala na iniwan ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat po ng ating pinagpalang viewers sa ating live webcast, especially sa ating pong beloved Ted, beloved Minister Luke, sampura kamamahal sa buhay, dyan po sa dako ng USA. Purihin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Ating tatalakayin mga minamahal, pamagitan po natin Redemption's Hope. Redemption's Hope sa Tagalog mga minamahal, pag-asa ng katubusan. Pag-asa ng katubusan, Redemption's Hope. Basahin po natin mga minamahal yung ating pong verses. Kindly po sa ating mga beloved Bible readers. In the book of Acts chapter 2 verse 21. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Ang mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 21. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa aking pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating Diyos na buhay sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. Ating tinatalakay, Redemption's Hope, sa Tagalog, pag-asa ng katubusan. Ang tanging kailangan ngayon ng tao ay pag-asa, mga minamahal. Subalit, dapat kalakip ang tinatawag na katubusan. Dahil kung ang ating pag-asa, mga minamahal, ay nasa daigdig lang na ito, talagang mawawalan tayo ng pag-asa, mga minamahal. Kaya nga ang iba, hindi malaman kung ano ang gagawin, mga minamahal, ang iba'y nakipag-compromise na lang. Howbeit, kung ano ang mangyari, mga minamahal, magpabaksin na lang kung magpabaksin, pero pinagpala naman ng mga Kristiyanong, totoo naman ang kanilang pananampalataya ay firm, kailanman ay hindi matitinag sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero pag pinag-aralan natin ang sinasabing pag-asa ng katubusan, mga minamahal, dito pa lamang sa ating unang bersikulo, meron na tayo talagang pag-asa. At hindi isang pag-asang mawawala sapagkat ang kalakip nito ay tinatawag na katubusan. Sabi ng ating nabasa mga minamahal, Aklat ng Gawa, Kabanatang 2, talatang 21, at mangyari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Lahat magsabi ng praise the Lord. Huwag nating kalibutan mga minamahal ang bersikulong ito. Tayo'y naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus hindi upang mapahama. Tayo'y naglilingkod sa mahal na Panginoon hindi upang bumalik ang ating karamdaman. Tayo'y naglingkod sa Diyos, mga minamahal, upang hindi maghirap. Ang tao'y tinawag ng Diyos na siya'y paglingkuran. Mababasa natin sa banal na kasulatan, mga minamahal, bago pa nilikha ang daigdig na ito, ang mga piniling anak ng Diyos ay totoong pinili na ng ating mahal na Panginoon. At sa timetable ng ating mahal na Panginoon, ang bawat isa ay tatawagin. Dumating tayo hindi ayon sa
pare-parehong panahon, sa iba't ibang panahon ng pagtawag ng ating mahal na Panginoon. Pero isang bagay ang dapat nating maunawaan, mga minamahal, na meron tayong tinatawag na pag-asa o katubusan ng pag-asa, na ang sabi ng ating nabasa, kapag tumawag ka sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ikaw ay maliligtas. Kinakailangan panghawakan natin ito, mga minamahal. Maraming tumatawag sa pangalan ng Panginoon, pero sabi ng banal na kasulatan, hindi ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ang papasok sa kaharian ng langit, mga minamahal, na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay yung gumagawa ng kalooban ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya nga may sinasabing redemption's hope o pag-asa ng katubusan, mga minamahal, dahil kapag sinabing katubusan, Diyos lang ang pwedeng gumawa nito. Hindi ka pwedeng tubusin ng sino man, mga minamahal. Kung may karamdaman ka, ang medisina, hindi ka pwedeng tubusin. Kung meron kang problema, mga minamahal, ang mag-counsel sa'yo na mga counselor, na mga batikang counselor, mga high profile, hindi ka kayang tubusin, mga minamahal. Pag nasa kahirapan ka, sino mang tao na tutulong sa'yo sa pangsamantalang panahon para malutas ang financial problem mo, hindi ka pwedeng bigyan ng katubusan. Dahil pag sinabing katubusan, ito ay panghabang panahon. Nasa iyo ang pag-asa. Sabi ng ating nabasa, ang pwedeng gumawa nito ay walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya dapat kilala natin, mga minamahal, sino ang Diyos na ating tatawagan. Dapat kilala natin, mga minamahal. Dahil sa sanlibutan, maraming Diyos. Ang iba pa nga, mga minamahal, kumuha pa ng mediator. Dumadaan pa, mga minamahal, kay St. Mary, dumadaan pa kay St. Peter, kung saan-saan pa sila dumadaan, mga minamahal. Pero sinabi ng ating nabasa, tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, ikaw ay maliligtas. Sa madaling salita, hindi mo kailangan ng mediator. Directly, tawagan mo ang pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo para matanggap mo ang tinatawag na kaligtasan. Tunay namang nakakabli sa mga patutuong ating napakinggan, mga minamahal. Ipinaglaban nila ang pananampalatayang itinuro ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Sa katauhan ng ating beloved evangelist, Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, and our beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Din, hanggang sa kasalukuyan. Sa mga beloved children ng ating mahal na magulang sa Panginoon, isang pananampalataya na kailanman na hindi matitinag, mga minamahal, dahil alam naman natin na ang tanging katubusan ay sa Diyos lamang. Pag inasahan mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kailanman hindi ka mapapahiya dahil ang tugon ng Diyos ay tatanggapin mo kapag tinawag mo siya nang ikaw ay mayroong pananampalataya. Maliban na lamang, mga minamahal, iniwan mo ang iyong pananampalataya. Kaya sa banal na kasulatan may sinasabing most holy faith, mga minamahal. Iba kasi yung tinatawag na faith alone. Pag sinabing faith alone, mga minamahal, ano ang ibig sabihin yan? Hindi 100% na umaasa ka sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Isang simpleng halimbawa lamang, mga minamahal, yung pinanggalingan kong fellowship. Way back 32 years ago, mga minamahal. Ang patuturon, mga minamahal, salamat kay Lord. Dahil ako ay nakahiram ng pera, may ginamit ang Panginoon. Ako ay nagpa-opera. Wala na yung aking cancer. Meron bang nawawalang cancer sa operation, mga minamahal? Wala pong cancer na nawawala sa operation. Pero pag tinawagan mo ang ating pinakamamahal na Jesucristo at pinagaling ka ng ating mahal na Panginoon, doon ka panipaniwala, gagaling ang cancer mo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil kilala natin, isa nating batikang senator, mga minamahal. Ano ang sabi niya? I can run for presidency. Sabi niya, because I am cancer-free. Pagkatapos niyang sabihin niyo, binawian siya ng buhay. Hindi ba? Isa nating magiting na senador yon, mga minamahal. Cancer-free na siya. Tatakbo siya ng presidente noong mga panahon na yon. Pero pagkatapos niyang sabihan, binawian siya ng buhay. Pero ang ating makasama rito, mga minamahal, napakatagal ng panahon, dekada na, hanggang ngayon, nagsasabi pa rin ang cancer nila, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ayun ang sinasabi, mga minamahal, na pag-asa ng katubusan, na ang tangi mong magagawa
ay tawagan ng ating mahal na Panginoon na meron kang tinatawag na most holy faith, nang ibig sabihin, kung ikaw ay sasampalataya, wala ka nang ibang gagamitin pa. Wala na. Sampalatayanan mo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon ay may kagalingan. Sa pangalan ng ating mahal na Panginoon may katugunan. Sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay mayroong pag-iingat. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kapag meron tayong tinatawag na pag-asa ng katubusan, tayo po, mga minamahal, ay may buhay na kapunuan, kahustuhan. Ibig sabihin, kailanman ikaw ay hindi magkukulang, at kalakip nito ang tinatawag na galak, dahil ang kasama mo ay ang lumikha sa iyo, ang Diyos na makapangyarihan na tinatawagan mo ang kanyang pangalan. Ating pumasahin kindly. The Gospel of St. John chapter 10 verses 10 to 11. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. The book of Psalms chapter 149 verses 2 and 4. Let Israel rejoice in him that made him. Let the children of Zion be joyful in their king. Verse 4. For the Lord taketh pleasure in his people. He will beautify the meek with salvation. God bless you. Kindly po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Juan Kapitulo 10, ang talata 10 at 11. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang kayo'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Dito po sa aklat ng Awit, Kapitulo 149, 2 at 4. Magalak nawa ang Israel sa kaniya na lumalang sa kaniya. Magalak nawa ang mga anak ng Siyon sa kanilang hari, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kaniyang bayan. Kaniyang pagagandahin ng kaligtasan ng maamo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga pag nasa atin ang tinatawag na pag-asa ng katubusan, what we have is life to the full and reason for joy. Meron tayong buhay sa kahustuhan, sa kapunuan, mga minamahal, at meron tayong tinatawag na dahilan upang tayo ay magalak. Ano man ang maging kalagayan ng sanlibutan, mga minamahal, hindi ka magkukulang. Puno ka pa rin. Nasa ang kahustuhan ng lahat ng bagay na kailangan mo. Dahil ang magpo-provide nito, ang magbibigay sa iyo, mga minamahal, ang tanging mong asahan, ang pangalan ng Diyos na iyong tinatawagan. Kaya sabi ng ating nabasa, Juan, Kabanatang 10, talatang 10, mga minamahal, itong talatang ito, palagi natin itong napakinggan. Pero, meron tayong dalawang bagay na dapat nating unawain. Kasi may dalawang bagay na lalapit sa iyo, mga minamahal. Whether you like it or you don't like it, mangyayari ito, mga minamahal. Sabi ng first phrase, hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Yun ang isang bagay na hindi kaya, mga minamahal, sa lansangin ng taon. Pag hindi ka naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo, hindi mo kilala ang Diyos na iyong tatawagan kahit ayaw mo magnanakaw. Sabi ng ating nabasa, ang magnanakaw ay darating at darating. Hindi kanya gagawa ng mabuting bagay. Sabi, ang kanyang layunin ay upang magnakaw, upang pumatay at pumuksa. Kanya gagawin yon sa'yo na ikaw na kanyang pupuntahan. Pero mayroong dumarating na nagbibigay ng tinatawag na buhay na puno ng kapunuan, kahustuhan, at meron kang dahilan upang ikaw ay magalak, mga minamahal. Sabi ng second phrase, ang mahal na Panginoon ay naparito upang magkaroon ka ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya dalawang bagay ang magaganap. Ayaw sa gusto ng tao magaganap at magaganap ito. Hindi mo pwedeng sabihin, ayoko nang magnanakaw. Pwede mo bang sabihin sa magnanakaw, huwag kanyang nakawan? Ilagay mo dyan, mga minamahal, bawal akong nakawan. Ay, hindi mo pwedeng ipaskil yan, mga minamahal. Pag ginusto ng magnanakaw, nakawa ka na, nakawan ka niya, mga minamahal. Pero ang ating mahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, kumakatok muna siya.
Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso na kapag pinagbuksan mo ang ating mahal na Hesus Kristo, papasok siya. Bibigyan ka niya ng buhay na puno ng kahustuhan, ng kasaganahan. Sabi ng ating nabasa, ang kanyang layunin ay pumarito. Gusto niyang ang buhay mo ay puno ng kasaganahan, magkaroon ka ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Yun ang gusto ng ating mahal na Hesus Kristo. Hindi tayo nag-wave sa ating pananampalataya. Ano kaya gagawin ko? Siguro maganda na lang, magpabaksin na lang para makaparoot pa rito. Ay, wag na lang kaya? Dapat walang ganon. There's no kind of thought like that, mga minamahal. Dapat ang ating pag-iisip firm, dahil ang pananampalataya natin ay firm, mga minamahal, ano man ang mangyari, ako ay tatayo sa aking pananampalataya, ang paparitong magnanakaw, wala siyang kapangyarihan laban sa akin, pero ang paparitong magbibigay ng buhay at kasagalaan para sa akin ay magaganap ito at magkakaroon ako ng kagalakan. Dahil ang buhay na sagana at kanagdagang ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon, hindi ka nag-aalilangan. Meron kang kasaganahan, mga minamahal. Hindi pag-uusapan kung mawawala ka sa trabaho, hindi ka mawawala sa trabaho. Kaya sa patotoo pa lang, mga minamahal, bless ka na. Yung isang buong maghapon mong pakikinig, mga minamahal, pagpupuri sa mahal na Panginoon, satisfied ka na. Mga pananampalatayang hindi matitinag, mga minamahal, na ating na-adapt mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Dahil ang kalakip nito kagalakan. Alisin ka sa trabaho o natanggal ka sa trabaho. Pero ang pangalan mo hindi naman alis sa aklat ng buhay. Nakasulat pa rin. Dahil ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, tawagan mo ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, may pag-asa ka pa rin sa katubusan na pag tinawag mo ang pangalan ng ating mahal na Panginoon, ang kakulangan mo ay may kapunuan, may kahustuhan, meron kang kagalakan. Pero pag nakipag-compromise ka, mga minamahal, ayan, confusing ang tawag diyan. Magulo ang iyong pag-iisip, mga minamahal. Kasi hindi mo malaman saan ka lalagay, mga minamahal, hindi ba? Kaya parang rapture yan. Minsan sasabihin natin, I'm ready. Lord, I'm ready. Pero mamaya, in a twinkle of an eye, mga minamahal, hindi pala tayo ready. Meron para tayong lapses, mga minamahal. Hindi ba ganyan? Hindi ba nakakatakot nga eh? Ang totoo nakakatakot, mga minamahal, hanggat maaari nga, mahaba yung ating service, wag nang matatapos eh. Dahil pag nasa service tayo, wala kang problema. Umiyak ka lang ng umiyak, magtaas ka ng magtamas ng kamay, damahin mo lang damahin ang presensya ng mahal na Panginoon, wala kang problema. Busog ka sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang nakakatakot, matatapos na naman yung service natin, matatapos na naman. Meron na namang dadating na magnanakaw. Papatay, pupuksa, nanakawin na yung pananampalataya, ang meron ka na nakawin. Pag nagkamali ka ng na-welcome, mga minamahal, ang na-welcome mo yung pumapatay, hindi nagbibigay buhay, yan ang pinakadelikadong bagay, mga minamahal. Kaya sana hindi na matapos yung ating service, kaso wala tayong magagawa, preaching na, mamaya uwian na naman, mga minamahal. Hindi ba? Kaya ngayon, pagbalik natin uli sa gawain, medyo critical, mga minamahal. Hindi ba? Tayo ba'y makakabalik pa o hindi na? Dadatnan ba tayo ng mahal na Panginoon? Hindi na. Kaya sabi ng ating mahal na magulang sa Panginoon, hindi ba? Hanggat maaari nga, magsama-sama na tayo sa kariyan ng langit. Pero meron pa tayong tungkulin na dapat gampanan, mga minamahal. Meron pa tayong anniversary, pero sabi ng ating nabasa, ano ba na mangyari? Huwag kang matakot na ikaw ay magkukulang dahil Diyos mismo ang magbibigay ng lahat ng pangailangan mo. Sinasabi niya, I have come to give life and more life abundantly. Yun ang ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Hindi basta buhay. More life abundantly. Saganang buhay ang ibibigay ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. May buhay ka, sagana pa ang buhay mo. Iba kasi yung buhay lang. Buhay sa sanlibutan, buhay lang sa sanlibutan, mga minamahal. Pero pag buhay na sagana, mga minamahal, may kalakip na kagalakan. Kaya sabi ng ating nabasa, Psalms 149 verse 2, magalak nawa ang Israel sa kaniya na lumalang sa kanya. Magalak nawa ang mga anak ng Sayon sa kanilang hari. Verse 4, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanilang bayan, kanyang pagagandahin ng kaligtasan ang maamo. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, ang kailangan pala natin ay kagalakan, mga minamahal. Hindi ba? Kagalakan, meron kang galak. Hindi ka nag-aalinlangan. Saan ka mapupunta? Sa kaliwa o sa kanan? Saan ka mapupunta? Sa harapan o sa likuran? Tatayo ka lang
sa harapan mo, andyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, isang bagay na mabuti sa atin para ang pag-asa ng katubusan ay manatili sa atin. Sabi ng banal na kasulatan, it's better for you to take let us walk straight ahead. Let us walk straight ahead, mga minamahal. Take the road ahead. Yan ang tamang daan para sa atin, mga minamahal. Kung merong likong daan, sa kaliwa at sa kanan, hindi yan ang tamang daan para sa atin. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan, merong straight way para sa atin, and take that road, sabi ng banal na kasulatan, huwag kang liliko sa kaliwa, huwag kang liliko sa kanan. Ating bumasahin kindly. The second book of the Kings, chapter 22, verse 2. And he did that which was right in the sight of the Lord, and walked in all the way of David his father, and turned not aside to the right hand or to the left. Ikalawang mga hari, Kapitulo 22, versikulo 2. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon at lumangad sa buong lakad ni David na kanyang magulang at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Amen. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito kasi ang problema ng tao, mga minamahal. Meron namang tinatawag na straight way. Mahilig lumiko ang tao. Liliko sa kaliwa, liliko sa kanan. Meron namang straight way, mga minamahal. And the end of the straight way, mga minamahal, andyan tinatawag na victory. Pero gusto ng tao, hakbang niya pabalik. Di ba? Natalakay na natin yun. Ang gusto ng tao, pabalik yung lakad niya, mga minamahal. Malago na yung kanyang pananampalataya, babawasan pa niya. Samantalang, ang pananampalataya, hindi siya binabawasan. Dinadagdagan siya, mga minamahal. Araw-araw na nililipas sa buhay ng Kristiyano, dapat ang pananampalataya niya, yung antas ng kanyang pananampalataya, hindi yan nababawasan. Pataas siya ng pataas, mga minamahal. Yun ang pananampalataya na ating nakita sa ating mahal na magulang sa Panginoon, hindi ba? Yun ang pananampalataya ang ating nakita. Hindi tayo uminom ng gamot. Gumagaling ang ating karamdaman. Inuubos natin ang ating mahabang panahon sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Hindi naman tayo nagkulang. Hindi ba? Kung saan lugar napunta, nagkrusada ang ating mahal na magulang sa Panginoon, mga critical na lugar yan, mga minamahal, andyan ang mga notorious criminal, pero wala namang disgrasya nangyari. Nakabless kayo pa totoo ating beloved Minister Pods, mga minamahal. Paglabas daw nila kanilang tahanan, nagtanong yung kanilang kapitbahay, saan kayo kumuha, anong agency kayo kumuha ng security? Yung security nyo, malalaki na kaputi, nagbabantay ng tahanan nyo. Tinatanong saan daw silang agency kumuha, mga minamahal. Eh, meron tayong agency sa langit. Ang nagpapadala niyan, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi ba isa nating kapatid na nagpatotoo na pakinggan ko 1989 eh. Dito rin, mga minamahal, dito pa ang overnight nun. Yung magnanakaw, pumasok sa bahay nila. Pumasok. Sabi ng magnanakaw, pumasok kami, hindi na para magnakaw. Para tignan namin kung ano ang meron ng bahay na ito. Matagal na naming pinlano na pasukin ang bahay na ito. At tuwing gabi ng Biyernes kami nagpaplanong pasukin, pero nakita namin nakapataas ng pader. Hindi namin kaya akyatin. Pero pag-araw, wala naman yung pader. Pero ngayon, nandito kami. Nakapasok kami. Hindi para magnakaw, para tanungin, bakit ngayon nakapasok kami? Sabi nung kapatiran, kasi hindi kami nag-overnight prayer. Ay, di nagkulang sa mahal na Panginoon. Ganun pala nawawala, mga minamahal, yung pag-asa ng ating katubusan. Pag nagkulang ka sa mahal na Panginoon, yung antas ng pananampalataya mo, bumababa ng bumababa ng bumababa. Pero hindi natin napapansin yan, mga minamahal. Kaya inakala natin tama pa rin yung ating gawa. Nung pala lumiko na tayo sa kaliwat kanan, huwakbang na tayong pabalik. Pero sabi ng ating nagbasa, sa 2 King chapter 22 verse 2, at siya'y gumagawa ng matuwid sa harap ng mata ng Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito pala'y kailangan, mga minamahal, para hindi mabawasan yung antas ng ating pananampalataya, manatili tayo sa sinasabing pag-asa ng katubusan, kinakailangan manatili tayong gumagawa ng matuwid sa harap o sa mata ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ituloy natin ang basa ang sabi, at lumakad
sa buong lakad ni David na kanyang magulang at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. O maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ito palang kinakailangan natin sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kasi hindi mo magagawang lumakad ng diretso sa harap ng ating mahal na Panginoon. Liliko at liliko ka. Dahil hindi ang mahal na Panginoon ang timon ng buhay mo. Ibig sabihin, hindi siya ang driver ng buhay mo. Pero pag ang mahal na Panginoon ang driver ng buhay mo, siguradong wala kang likuan. Kung saan ka itinalaga ng ating mahal na Panginoon, the right track for you, diyan ka lamang. Dahil hindi naman ikaw ang driver, ikaw ay pasahero, ang driver, ang ating pinakamamahal, Peso Kristo. Dadalhin tayo ng mahal na Panginoon sa kadaluduluhan, mga minamahal, hindi lang tinatawag na pagkatalo, kundi ang tinatawag na tagumpay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Unang bagay yan para mapatili ang pag-asa ng katubusan. Pangalawang bagay, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, kailangan huwag kang mapapagod. Be not be weary, sabi ng banal na kasulatan. Dahil pag napagod ka, simula uli yun ang pagbaba ng antas ng pananampalataya. Naiintindihan po natin, mga minamahal, hindi natin napapansin yan hindi ba? Hindi natin napapansin, pero pababa na yung antas ng ating pananampalataya kasi napapagod nga tayo. Pero sa ating mahal na magulang sa Panginoon, wala tayong narinig na sila'y napagod, mga minamahal. Hindi natin napakinggan sa labi ng ating beloved Honorable Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, our beloved Mama Dear, na sila ay napagod. Ang palagi ang sinasabi ng ating mahal na magulang sa Panginoon, wala pa silang nagagawa sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya patuloy at patuloy pa rin gagawa. Kindly po, basahin po natin. The book of Galatians chapter 6 verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. First book of Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Dito po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 6, ang talata ay 9. At huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 4, ang talata ay 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa katotohanan lang, mga minamahal, in reality, ang buhay nakakapagod. Hindi po ba? Nakapagod ang problema, paulit-ulit lang yan paulit-ulit. Kahit saan ka pumunta, yung problemang sasagupain mo, yun at dun pa rin. Kaya nakakapagod sa pamilya mo, sa mga kasama mo, paulit-ulit lang ang problema. Kaya nakakapagod ang buhay, mga minamahal. Kaya nga merong inilaan na buhay na puno ng kapahingahan ang ating pinakamamahal na Peso Kristo. Sa piling na yun ang ating mahal na Panginoon. Sa lupa, hindi ka pwedeng magpahinga. Pero pwede kang sumagana at magkaroon ng kagalakan pag meron kang pag-asa ng katubusan. Pero ang buhay, wala kapahingahan. Pero merong tinatawag na hindi ka dapat mapagod. Sabi ng ating nabasa, kung tayo napapagod sa ating buhay, natural lang yan. Part of Christian life, mga minamahal, o kaya parte yan ng ating buhay sa sanlibutan. Pero merong isang bagay na hindi tayo dapat mapagod. Sabi ng ating nabasa, huwag kayong mapagod saan? Sa paggawa ng mabuti. Doon para tayo hindi dapat mapagod, mga minamahal. Kung ang buhay ay nakakapagod, pero pag gagawa ka ng mabuti, huwag kang mapapagod. Gumawa ka ng gumawa ng mabuti sa harap ng ating mahal na Panginoon. Dahil mayroong sinasabing kapanahunan. Ano kapanahunan, mga minamahal? Ang sabi rito sa ating nabasa, kung hindi kayo maghihimagod, sabi ng ating nabasa, kayo ay magsisiani sa tinatawag na kapanahunan. O meron palang tinatawag na pag-ani sa tinatawag na kapanahunan. Nang ibig sabihin, kung hindi ka napagod sa paggawa ng mabuti, dahil ginagawa mo naman ito for the glory of God, mga minamahal, palagi tayong on fire sa paglilingkod sa ating malapanon, hindi tayo nakipag-compromise kung ano ang meron tayo, yan ang atin.
Yan ang ating pananampalataya. Hindi natin babalin, hindi natin babawasan, dadagdagan at dadagdagan pa natin, mga minamahal. Darating din naman ang kapanahunan. Tayo daw ay aani, sabi ng ating nabasa. Itinanim natin ang mabuting bagay, aani tayo ng mabuting bagay sa harap ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi ito mangyari, mga minamahal, huwag natin kakalimutan, meron tinatawag na last day. Huling araw, mga minamahal. At sa huling araw, dalawang din ang mangyayari. Yung mga Kristiyano, ang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, meron silang pag-asa ng katubusan. Saan sila? Sa piling ng ating mahal na Panginoon. Pero kung wala silang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay at nag-wave yung kanilang pananampalataya, saan naman sila? Ano ang magaganap para sa kanila sa sinasabing huling araw ayon sa banal na kasulatan? Sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 1, ngunit hayag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Napakinggan po natin, mga minamahal. Sa ibang panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya. Ay hindi na nakapagtaka ito, mga minamahal. Kung ang mainit na Kristiyano, mga minamahal, nagbawas ng kanyang pananampalataya at tumalikod sa kanyang pananampalataya. Hindi na ito amazing, mga minamahal. Hindi na ito kataka-taka. Nakasulat naman sa banal na kasulatan. Sa banal na kasulatan, ang mainit ay magpapakainit pa, ang banal ay magpapakabanal pa, subalit ang masama ay magpapakasama pa, ang marumi ay magpapakarumi pa. Yun yung sinasabing sa huling panahon, sila ay tatalikod sa pananampalataya. Ano ang kanilang pakikinggan? Salita ba ng Diyos? Tumalikod na nga sa pananampalataya. Of course, hindi na salita ng Diyos. Sabi ng second praise, mga minamahal, at makikinig sa mga espiritu mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Yun ang kanilang pakikinggan. Kaya itong nakakatakot na bagay, mga minamahal. Kung sa huling araw, walang ka ng trabaho. Sa huling araw ay maghirap ka. Hindi mo na nakakain yung kinakain mo, mga minamahal. Pero hindi ka naman tumatalikod sa pananampalataya, ikaw pa rin ang pinagpala sa lahat ng pinagpala. Pero kung sa huling araw ay nasa iyo ang lahat ng bagay, hindi naman kasaganang nanggaling sa ating mahalapan dahil ikaw ay nakipag-compromise, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang ibig sabihin niyan, tumalikod ka sa pananampalataya. Dahil sa pagtalikod ng tao sa pananampalataya, hindi na salita ng Diyos ang kanyang pakikinggan, kundi sabi ng ating nabasa ay espiritong mapanghikayat at mga aral ng demonyo. Hindi nakapagtataka ito. Nakasulat naman sa banal na kasulatan. Kaya kung magaganap, hindi na rin nakapagtataka. Ang mahalaga, makita natin ang ating sarili na sa pag-asang may katubusan at tayo hindi nangihimagod sa paggawa ng mabuti sa kapanahunan, tayo rin sa ating sarili ang aani. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kung magawa natin ang bagay na ito, mga minamahal, magalak na tayo. Di ba? Sa isang straight na daan, mga minamahal, meron tayong kagalakan, nasa atin ang pag-asa ng katubusan, hindi tayo nangihimagod sa huling lakas, sa huling hininga, gagawa pa rin tayo para sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Sabi ng banal na kasulatan, hindi naman tayo maliligaw. Last verse, mga minamahal, dahil malapayal mismo ang magsasabi sa iyo, siya ang mag-instruct sa iyo kung ano ang iyong gagawin at hindi ka magkakamali. Last verse, kindly po, maghanda po ating manugtog, mga magpawin. The book of Psalm chapter 32 verse 8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. God bless you po. Mga awit Kapitulo 32, versikulo 8. Aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita ng mga aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano ang magaganap, gagawin ng ating mahal na Panginoon? Aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Hindi na tayo maliligaw. Dahil ang driver ng ating buhay, mga minamahal, ay walang iba ang ating pinakamamahal na Jesucristo. At ang sabi nito, papayuhan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala, mga minamahal. Ang ating counselor, ang matang nakatingin sa atin ay walang iba, kundi ang pangalan ng Diyos na ating tinatawagan, walang iba ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang meron tayo, ang tinatawag na pag-asa ng katubusan.
tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Ay ang ating masasabi, mga minamahal, sa ating malapay noon, tayo ay magtitiwala maging sa pagsubok sa ating daraanan. Sapagkat tayo'y anak na pinagpala, ang lakas natin ay sandigan, ay walang iba ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Hallelujah. Tayo po'y umawit sa ating pinakamahal na Hesus. Sa iyo, Jesus, magtitiwala sa pagsubok na aking daraanan. Ang ating pinakamahal na Hesus Kristo, ang tanging nating Ako'y anak mong pinagpala, ang iyong lakas ang aking sandigan. ang lakas ng ating malapit, ang siya nating sandigan. O Jesus, nais kong sa'yo ialay ang lahat sa buhay ko at ang lahat ng karangalan sa iyo iaalay. Hallelujah. Sa iyo, Jesus, Sabihin natin sa iyo, Jesus, ang tiwala. ang tiwala ko, Gabay sa bawat sandali. gabay sa bawat sandali ng buhay Thank you so much. ko. Ang bawat tagumpay Ang bawat tagumpay Sa pagsubok ko. sa pagsubok mo, Diyos. ang lakas ko, Ang lakas ko ang pag-asa. at pag-asa sa iyo, Tanging sa ating pinakamahal na Hesus. Hallelujah. Sa iyo, Jesus, magtitiwala. Sa sala ko ako'y pinalaya. At tanging ang iyong pag-ibig ang sanhi ng aking kalakasan. Hallelujah. Ngayon, Ngayon, ako'y nagsusumikap na magkapiling ka. makamtan ang iyong presensya. Makamtan ang iyong presensya sa kalwalhatian mo. Sa iyo, Jesus, ang tiwala Iparting natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Gabay sa bawat sandali ng ating buhay. Ang bawat tagumpay sa pagsubok, O Diyos, ang lakas ko at pag-asa sa iyo, Jesus. Sa iyo, Jesus, magtitiwala sa pagsubok na aking daraanan. Hallelujah. Ako'y anak mo Huwag pinagpala, natin kalimutan tayo, ang anak na iyong pinagpala ng lakas ang pinakamamahal. aking sandigan. Hallelujah. O Jesus, nais kong sa'yo ialay Hallelujah. ang lahat sa buhay ko, ang lahat ng karangalan sa iyo iaalay. Sa iyo, Jesus, ang tiwala ko, gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Ang bawat tagumpay sa pagsubok, O Diyos, ang lakas ko at pag-asa
pagsubok, O Diyos, ang lakas ko at pag-asa sa iyo, Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga pinagpalang nasa harapan, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon, ating beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Praise the Lord. God is my beloved and preacher, Lou Angeles. At habang patuloy na nadarama ng ating mga baguhan ng banal na presensya, ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy na sila iniibig natin doon sa buhay. Patuloy natin papurihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang nasa ating kalagitnaan na matamis sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, na patuloy nating alalahanin, bulay-bulayin yung pag-asa ng katapusan ng ating mga kaligtasan. Simula ng araw ng ating tanggapin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos, hallelujah. You are worthy to be praised, you magnify your name, O God, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O Jesus, ang tiwala Abuti mo sa aming buhay, O Diyos. gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Ang bawat tagumpay sa pagsubok ko, ang lakas ko, ang pag-asa sa iyo, Jesus. Ang tiwala gabay sa bawat sandali ng buhay ko, ang bawat tagumpay sa pagsubok ko, ang lakas ko, ang pag-asa sa iyo, Jesus. Ang tiwala ko gabay sa bawat sandali ng buhay ko, ang bawat tagumpay sa pagsubok ko, ang lakas ko at pag-asa sa iyo, Amen. Praise the Lord. God is my God, is your people. God is glad times. Sa ating mga iniibig na mga baguhan at dito ngayon maging sa ating beloved webcast viewers, ating po napakinggan na napakagandang purong ibanghilyo ng kaligtasan. Kung nais natin mapapanatili yung pag-asa ng ating katapusan ng ating kaluluwa, meron po kayong isasagawa mga inibig ko, 4 na susi ng kaligtasan, 3 po niyong gaganapin sa oras na ito. Unang-una yung pananampalataya sa nag-iisang Diyos na buhay. Ng pananampalataya, sabi ng banal na kasulatan, ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pananampalataya na hindi mo pa nakikita sinampalatayanan mo, dyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung wala kang pananampalataya, kailanman, hindi ka kalulugdan ng ating dakil sa buhay. At sino man lumalapit sa Diyos, kinakailangan siya ay sumampalataya ng isang Diyos na siyang tagapagbigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya. Napakinggan niyo po kanina ang pinagpalang mga buhay na patutuo, ang ebanghelyo ng kaligtasan, umusbong ang malitapalataya sa inyong puso, ito po inyong magagamit sa nalalapit na pagbalik ng ating dakilan sa buhay. Pangalawang bagay mga inibig ko ay ang makadiyos sa pagsisisi. Nasabi ng banal na kasulatan, lahat ng tao ay nangagkasala at walang umabot sa kalawatan ng Diyos. Walang isang mga matwid, wala. So paano tayo maging matwid sa harapan ng Diyos? Kinakailangan ang ating pong makadiyos sa pagsisisi na gagawin. Pag tayo nagsisi, huwag mo nang balikan yung dati mong ginagawa. Ang gagawin mo ngayon ay yung lakad na patungo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bago mo may sagawa yung mga bagay na yan, kailangan lang ganapin mo ang 2 reglamento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nasabi ng banal na kasulatan, mangagsisi kayo at mangagbautismo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpatawad ng kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, lahat ng taglan yung karamdaman, mabigat na problema, sa rin kasama nilubog sa tubig, pag-ahon mo na iwan na yun doon lahat, isa ka ng born again, isang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At hindi po natatapos yun doon. Kinakailangan ninyong pagpapatuloy, pananatili, mga inibig ko. At yung pang-apat, ang Diyos po magbibigay nito.
babaptismo kayo ng kanyang banal na Espiritu na sabi sa banal kasulatan, ang sinumang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo hindi sa Kanya. So paano kayo magkakaroon ng Espiritu at tindakan sa buhay? Kinakailangan ang inyong pong pananatili, pagpapatuloy, at sundin ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya so sa ating inibig mga baguhan, mga bisita nandito ngayon, sa ating beloved webcast viewers, pakitasin po yung dalawang kamay, pakipikit na po niya yung mga mata. At mula sa inyong puso, gayahan niyo po yung aking panalangin na sasambitin na kasama ng taus-pusong pagsisisi sa ating dakilang sa buhay. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoong Sus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Sus, patawarin po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na aking magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at ang angako maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Iligtas mo rin maging ang aking mga mahal sa buhay, itong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayong magsisi, kami po manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. Sa pananalangin, aming minamahal nag-aral ng Pastor Evangelista William Medente, Papa o God, sa aming mga iniibig ng mga baguhan dito sa harapan, maging sa aming beloved webcast viewers, sa tumanggap sa iyo sa oras na ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila ng iyong kabanal-banalan dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. At ito rin po ang simulain na marubrob na kanilang paglingkod sa iyo, Diyos, at iligtas mo rin maging ang kanilang mga loved ones. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan as we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa apat na susunod ng kaligtasan, mga inibig ko, dalawa pa lamang yung sasagawa, pananampalataya pagsisisi. Yung pong pangatlo, after po ng ating closing prayer mamaya, yung pong baptismo sa tubig, isagawa niyo po yan. Huwag na huwag po kayong uwi na hindi po magpabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat kung kayo uwi na hindi nagpabaptismo sa tubig sa pangalan at tindakan ng sumo, ibig sabihin, ayaw niyo mapatawad ng Diyos ng kasalanan, ayaw niyo gagawin yung karamdaman, ayaw niyo mapapawi yung mga problema. So basta pag uwi niyo mamaya, isasagawa niyo yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating tindakan ng sumo, sa tsaka bagay pag uwi niyo mamaya, baon-baon yung kapatawaran na nagmumula sa Diyos, ang kapayapaan, kagalakan, kagalingan ng karamdaman na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At sa inyong pagkapatuloy, ang Diyos na po magbigay ng pang-apat, babaptismo kayo ng banal na Espiritu, pagpatuloy niyong isasagawa kanyang banal na katwiran. At bilang mga anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumaral nating Ama sa langit bilang kanyang mga anak. Kasi tayo mga Panginoon, prayer for the sick, ako po magbibigay ng pangataon sa ating beloved Lord, yung preacher Rob Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Hill. Praise the Lord. Magkaisa po tayong dumalangin, mga minamahal, sa ating mga pangailangan. Magsisi po muna tayo. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Isus, sa unang dalangin ng aming beloved noble pastor, evangelist Waldes, brother Medary, and time prophet. Kayo po nagpapakamaba sa iyong panalapanan, mahal na Panginoon, nagsisising lubos sa lahat ng iyong pagkukulang, mga pagkakasala sa ipatawarin mo kami at tulungan mo po kami, mahal na Panginoon. Lahat mong kautusan ay may sa katuparan po namin, mahal na Panginoon, at maging handa kami sa dakilang araw na yan ay pagbabalik at gamitin mo po kami, mahal na Panginoon, sa napakalawak mong gawain, mahal na Panginoon, sa pagligtas ng napakarami pang kaluluwa sa pangunguna namin na ginigal magulos in beloved children at aming inaari ang dakilang pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Naglaan ka ng totoong mga lingkod mo, mahal na Panginoon, nangaral ang buong katotohanan at kayo, mahal na Pangtaglay po namin kaligtasan, buhay na walang hanggan at lahat ng pagpapalang aming tinatamasa, mahal na Panginoon,
Panginoon. Hallelujah. Patuloy na kalakasan, mahabang buhay namin, mga ginigal, mahal Pastor. And all, beloved children, mahal Panginoon, binubuhos mong spiritual, physical, material, pagpapala na nag-uumapaw, mahal Panginoon, para sa patuloy na pangangaral ng Ebanghelyo habang kami po ay nag-aantay sa iyong pagbabalik. Lubos mo naming pinasalamatan. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Puri ng ating mahal, minamahal. Ilihas po natin ating mga sarili. Isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman. Isipin mo natin, beloved of all past, revenge, will they struggle, may naglihas po sa atin, sa ating mga loved ones, at lahat mga kapatiran, buong Pilipinas, buong mundo, minamahal. Ikas-out po natin lahat, masamang spirito, karamdaman, problema man yung bisyo, sa pangalan Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, hello, sexual delays, mortal problems, spiritual problems, drug addiction, non-believing doubts, carnality, pride, lust, covetousness, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, in Jesus' name, be healed, be blessed in Jesus' name, sa pangalan is problems are solved right now, in Jesus' name, hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Muli, tinukod na naman po natin mahal na Panginoon lahat ang ating mga pangailangan, maminamahal. Pinagtagumpay muli tayo ng ating mahal na Panginoon. Bilang pasalamat sa ating mahal na pupurihin po natin at tinikilang Diyos sa magitan ng ating pagpupuri na hallelujah, praise the Lord. Ito ay a million times sa pagpupuri, pagluwalhati sa mahal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sabay lukso mga tatlong beses mo na babangtin. Sabay lukso sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Glory to God. God bless you so much, minamahal. Praise the Lord. At narito po our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alocon, para po sa ating po mga announcements. Amen. Praise the Lord. God bless you, Prophet, ordained preacher, Brother Ralph Blanco. At pangamanahon sa ating po mga mahal announcement po, mga mahal, patuloy po ang banal na gawain po ng Jesus More Crusade. Sa lahat-lahat po, natin minamalakap. Higit sa lahat sa inyo po, mga minamalami, mga webcast viewers, sa inyo ang minamalawang kababaeng Pilipino, at sa mga bisita po natin na narito po, ang ating po mga banal na gawain, thrice a week po, mga manal, 3 beses po sa loob po ng isang linggo. This week, just for this week po, mga minamahal, from beginning Monday po, mga minamahal, mula po Pebrero 7 hanggang 13 po, mayroon pong pagbago. Just this upcoming week po, mga minamahal, ang ating pong Wednesday, ating pong midweek service po, ang magiging Martes po, February 8 po. Abalikod, yung midweek service po natin ay hindi po Miyerkules, because yan po ay magiging Martes po, Tuesday, February 8 po, 8 po ng Pebrero. Ito po darating na Martes, mga minamahal. Yun na pang ating pong Biyernes na gawain, Friday service po natin. Yan po yung magiging Huwebes po. Again, Huwebes, Thursday, yan po ay Pebrero 10 po. Ito lamang pong darating na linggo pong ito, mga minamahal. At yan po, mga minamahal, mula po alas 12 ng tanghali po, hanggang alas 4:30, alas 5 po ng hapon, mga ating pong live webcast, February 8 and February 10, mga minamahal, Tuesday and Thursday, respectively, mga manay. Inyo pong subaybayan at pong Central live stream through FB page po, JMCM Central live stream, at sa YouTube channel naman po natin, mga ginigrang mga mahal na mga viewers po, JMCM TV po. Next Sunday po, ang ating pong live webcast po, ating pong service po, ay doon po mga minamahal sa ating pong Marilao outstation po sa Marilao, main Kawayan, Marilao po yan, mga minamahal. Muli, ay hindi po ating pong sama-samang celebration po of our 47th church anniversary po, doon po sa Marilao outstation po natin, mga minamahal. At ganoon din po for our TV program po, ay ito po ay sa PTV4, which starts at 10:30 p.m. up to 12 midnight. At ganoon rin po, mayroon pong option na fasting houses natin, mga minamahal, yung pong sa Villa Nova, subdivision sa may kabayanan po ng Novaliches. More than a kilometer lamang po from Novaliches town proper, yung Villa Nova po. As you enter the gate, nasa bandang kaliwa po yun, malapit lang po. Ganoon rin po ay sa Project 4 din po. Pwede rin daw po sa Project 4 para po sa mga
ating minamahal mga sisters po, a minimum of at least 3 days, 3 araw po mga minamahal sa Villanova Subdivision at bagay sa Project 4. Atin na po ang radio program, ang Jesus Miracle Hour. Ito po ya gabi-gabi po mga minamahal, Lunes hanggang Sabado po mula alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi sa DCME Radio 1530 kHz M-band on your Radio 15, 30 po. Ang ating po website, www.jmcm.org mga minamahal. Ganun rin po mga minamahal, ang ating pong linya ng telepono po, nakabukas po yan sa mga nagnanais po, mga ating minamahal na kapatiran, maging sa mga newcomers po, pwede po kayong tumawag sa mga nagnanais po, magpapanalangin po o magpapayo po mga minamahal, 837-29194. Isa pa po numero, available sa loob ng 24 oras, 837-5-1148. Pag maisingit na rin po natin, mga minamahal sa kapahutulong po, beloved family po, mga minamahal, kaya lang po, kapag nagpapatotoo po tayo po, we were called, we were approved to testify. Para mag-testify sa mga kabutihan, kadakilaan ng mahal. Magpapasalamat po tayo. Yung, kung meron tayong, kung merong sariling, meron pong kuro-kuro opinion, huwag niyo pong dadalhin dito mga minamahal. Sabi nga po sa banal na pangaral po ng mga banal na nilagsang ng mahal, we should be of one mind, one heart, and in one accord mga minamahal. Meron pong position ng ating church. Sa pangaral nga po ng ating pong yung preacher, mga minamahal, tignan niyo po talaga pang ipinaglalaban nila yung pananampalataya mga minamahal. Kahit mga octogenarian, talaga ipinaglalaban po nila yung pananampalataya ng ating pong mahal. Kaya kung if ever we have wag po natin dadalhin dito sa pulpit, banal po ang pulpito, yung ating paniniwala, mga minamahal, na dahil sa maaaring nagbabasa kayo ng kung ano-ano o nakikinig kayo saan mga balita po. We're in the tuloy the present government with the other party as if they are in a dilemma mga minamahal. Kaya hindi po banal po ang pulpito, tayo lalo na po malapit na po mga minamahal ang ating pong anniversary, mga buong mundo po nakikinig sa atin. Sa mga patuto po natin talaga pong purely testimonies lamang po. And for our church bank account sa BDO Fairview Branch mga minamahal, ang pangalan po niya ay ang buong pangalan ng ating banal na gawain at ito pa isa pang savings account SA and the number is, kabisado na po natin to, 000-3902-6857. Hindi natin matatalo po sa pagbibigay ang mahal na Panginoon. Langit at buhay na walang nag-isang buhay po niya. Pinagkulo po niya kay tayo po. Narito, sama-sama ginagamit ng ating mapagpalang Diyos sa Panginoon po ng kanya po ang dilansang lingkod. At tayo na po itumuya habang atin na pong pinagkakalo po ang lahat ng panahon. Narito ating minamahal na kapatid. Kaya po, let us all stand up, Panginoon mahal. Beloved Brother Doming Galan for our closing prayer. Amen. God bless po. Beloved Ordin Preacher, beloved Dr. Rick Alarcon, tayo pa manalangin. Dakila at mapagpala naming banal sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus, Amang banal sa paunandalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na mga pastor, beloved and honorable evangelist, Will Estrada Almeida, ang iyong huling propeta. Muli kami nagpupuri papasalamat sa bawat bahagi yugto na iyong pinagpalang lubos malapay noon, ang iyong banal na gawain malapay noon. At sa napakatamis banal mong presensya na aming damang-dama malapay na iyong pag-ibig malapay noon, ito'y kagalakan ng aming mga puso na nagmumula sa iyo. At lalo tigit sa lahat malapay noon sa Ebanghelyo na aming narinig, ito'y karagdagan ng aming pananampalataya nagmumula sa iyo malapay noon. Sa aming pansamantalang pag-uwi malapay noon, ang bawat isa malapay noon sa andako man ng bansang Pilipinas, sa andako man ng mundo malapay noon, gabay at samahan mo, malapay ihatid mo na malawalhati ang bawat isa malapay noon sa amin, sa kanilang mga tahanan na taglay ang kaligtasan at pag-iingat mo malapay noon. Hallelujah, sa may mga sasakyan malapay noon, gisingin mo mga inaantok na diwa malapay noon at muli mo malapay noon ibalik sa susunod na banal na gawain na taglay ang kalakasan nagmumula sa iyo upang dito ka namin papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming samot panalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with love
promise me more. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. I am the God that He led me. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer.
sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our healer. Thank you, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah. God bless you po mga minamahal. Hallelujah. We love you all in the Lord. Hallelujah. Thank you, dear Jesus.